Bro, content nga dyan ng explanation regarding kay Enes Kanter Freedom declaring on WNBA draft. Comment yan ni Idol Franz sa ating nakaraang video. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na sensitive po ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ako expert pagdating sa transgender issues, gender identity o medical science tungkol dito. Kaya hindi ko rin sasabihin ako ang may final answer syempre kung dapat ba o hindi dapat maglaro ang transgender athlete sa women's basketball. Para sa akin, ang pinaka-importanting basehan dito ay kung ano ang rules ng liga at kung ano ang magiging desisyon ng mga taong nagpapatakbo nito. May sarili silang guidelines, may sarili silang experts at sila ang may authority na gumawa ng desisyon tungkol dito. So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang announcement ni Enes Freedom, dating Enes Kanter, and yung pag-follow up ni Royce White at ang personal kong opinion tungkol sa issue bilang isang basketball fan. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Si Enes Freedom, formerly Enes Kanter nga, ang dating NBA player at third overall pick ng 2011 NBA draft ay nagdeklara na para sa 2027 WNBA draft. At hindi lang ito simpleng joke o random social media post. Sinabi ni Enes na pinag-aralan niya at ng kanyang team ang current WNBA eligibility guidelines at naniniwala siyang pasok siya sa criteria na nakalagay sa rules. At pagkatapos niyang gawin yon, sumunod naman ang dating NBA first round pick na si Royce White na nagdeklara rin para sa 2027 WNBA draft. Pero bakit nga ba nila ginagawa to? Bakit biglang dalawang dating NBA players ang gustong pumasok sa WNBA? Ang buong issue ay nagsimula sa mas malaking discussion tungkol sa transgender athletes sa women's sports. May mga reports din na kumalat kasi tungkol kay Julie Tetart, isang transgender basketball player sa France na naging bahagi ng debate tungkol sa competitive fairness sa women's basketball. Importante lang na sabihin natin dito na maraming claims online tungkol sa kanyang performance at background. At hindi ko gustong sabihin bilang established fact na ang isang particular na player's performance ay dahil lamang sa sex assigned at birth. Ang point ng story ay naging bahagi siya ng mas malaking conversation na nag-trigger ng discussion tungkol sa kung paano ba dapat i-handle ng sports leagues ang transgender participation. At dito na pumasok sina Enes Freedom at Royce White. Ang argumento nila essentially ay kung yung WNBA rules daw ay just to allow someone to qualify based on gender identity, then dapat pareho rin rules ang i-apply sa lahat. Kaya ang ginawa nila ay parang tinest nila ang logic ng current guidelines. Kung sinasabi ng rules na ang isang tao ay kailangang maging woman para maging eligible, ang tanong nila ay ano mismo ang definisyon ng woman pagdating sa competitive basketball At dito ako personally nagkaroon ng maraming questions dahil bilang basketball fan, iba ang gender identity discussion sa competitive sports Sa normal na buhay, napakaraming factors ang pwedeng pag-usapan tungkol sa gender identity. At hindi ko naman sinasabing ako ay may authority para sabihin sa ibang tao kung paano nila dapat kilalanin ang kanilang sarili. Pero kapag competitive sports na ang pinag-uusapan, may additional consideration na pumapasok. Competitive fairness. At personally, naniniwala ako na kailangang seryosong pag-aralan ng sports league ang physiological differences na maaaring magkaroon ng epekto sa athletic performance. Hindi ko sinasabing pare-pareho ang bawat athlete at hindi rin ibig sabihin na lahat ng transgender athletes ay automatic na may unfair advantage sa lahat ng sports. Pero basketball is a physical sports mga idol. May height, strength, explosiveness, reach, speed, at iba pang physical characteristics can matter enormously. Kaya para sa akin, hindi dapat sabihin lang na pantay lang naman yung testosterone levels ng trans pati ng biological women at tapos na ang discussion. Kailangan talagang tignan ang buong siyensya at ang actual competitive implications sa sports na pinag-uusapan. Ito yung rason kung bakit naiintindihan ko rin kung bakit may mga taong nagtatanong kung ano ba talaga ang magiging standard ng WNBA. Dahil kung ang magiging policy ng isang professional women's league na gender identity alone determines eligibility, then naturally magkakaroon ng questions tungkol sa consistency ng rule. At yun ang sinusubukang i-highlight ni na Enes at Royce. Pero mga idol, may isang bagay na dapat nating linawin Hindi ibig sabihin na nagdeklara si Enes, automatic siyang eligible. Ang current WNBA FAQ mismo ang nagsasabi na domestic draft entrants must be at least 22 years old during the year of the draft at wala ng remaining college eligibility. International entrants must be at least 20 years old, pero sa publicly available WNBA materials do not give us a simple, detailed transgender specific eligibility rule na sasagot sa mga tanong natin patungkol sa kaso na ito. Yun mismo ang interesting part mga idol. Because Enes is 34 years old, wala siyang college eligibility issue at nakapaglaro na rin siya ng professional basketball sa highest level pa. Pero ang malaking tanong ay kung paano talaga i-interpret ng WNBA ang word na women when determining sino yung pwedeng mag-apply dun. At sa ngayon mukhang iyon mismo ang issue na kailangan nilang sagutin.
At personally, hindi ko rin sasabihin na dapat basta-basta i-reject ng WNBA ang transgender athletes. Hindi rin ako magsasabi na dapat automatic silang tanggapin. Pero para sa akin, the league needs a clear, consistent, and sport-specific policy. Dahil kung hindi malinaw ang rules, magkakaroon talaga ng ganitong situations. At kung titignan natin ang sitwasyon ni na Enes at Royce, obvious naman na hindi talaga ito normal na draft declaration. Hindi naman natin talaga inaasahan na dalawang former NBA players na matagal nang wala sa NBA ay biglang naghahabol ng WNBA career. Si Enes ay 34 na at hindi na nakapaglaro sa NBA mula noong 2022 pa. Si Royce White naman ay matagal na rin pong wala sa NBA. Kaya para sa akin, mas malaking point talaga ang ginagawa nila kaysa sa basketball career. Yun ay yung china-challenge nila ang rules. At yun ang dahilan kung bakit kailangan ding maging maingat tayo sa pag-cover nito. Hindi natin kailangang insultuhin ang transgender community para pag-usapan ang competitive fairness. At hindi rin natin kailangang i-dismiss yung concerns ng mga biological female athletes para suportahan ang inclusion. Pwedeng pag-usapan ang dalawang yan ng sabay. At sana ganun din ang magiging discussion sa basketball community because at the end of the day, ang WNBA ay kailangan gumawa ng decision. Sila ang may rules, sila ang may league, at sila rin ang kailangan mag-explain sa kung ano ang kanilang standard kapag dumating ang ganitong sitwasyon. At kung sabihin ng WNBA na hindi eligible sina Enes at Royce, then dapat malinaw kung bakit. Kung sabihin naman nila na eligible sila under the current guidelines, then kailangan din nilang panindigan ang consistency ng rules. At yon ang pinaka-interesting na part sa akin. Hindi kung makakapaglaro ba talaga si Enes Freedom sa WNBA. Ang tanong ay, ano ba talaga ang definition ng eligibility sa women's professional basketball? Dahil once magkaroon ng president, hindi lang sina Enes at Royce ang pag-uusapan natin. Maaaring makaapekto yon sa future policies ng liga at sa paraan kung paano nila haharapin ang transgender participation sa WNBA. At yun mga idol, yun ang personal kong take. Again, hindi ako expert sa transgender issues. Hindi ako medical expert. At hindi ko rin sinasabing ako ang may final answer dito. Isa lamang itong opinion bilang basketball fan na sinusubukang intindihin kung ano yung nangyayari. I respect that there are people who will disagree with me and that's completely fine. Pero sana kung pag-usapan natin to, basketball at competitive fairness ang pagtuunan natin ng pansin at hindi ang pag-atake sa isang partikular na komunidad o individual. Kaya kayo ba mga idol, ano sa tingin ninyo ang dapat gawin ng WNBA? Dapat ba silang magkaroon ng mas malinaw na eligibility rules para sa transgender athletes o sapat na ang current guidelines ng liga? At sa tingin ninyo, seryoso ba talaga sina Enes Freedom at Royce White na maglaro sa WNBA o ginagamit nila ang draft declaration para i-challenge ang rules ng liga? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sensitive man ang topic na ito, basketball pa rin talaga ang dahilan kung bakit tayo nandito. Kaya pag-usapan natin ng maayos, respetado, at may bukas na isip. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.